everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman akong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa isa na namang kwentong ating pagsasaluhan sa araw na ito. Oo, medyo late tayo ngayon. Hindi pala medyo late pala kasi late na rin tayong nakapag-upload kahapon. Gusto kong bigyan ng proper time and space yung mga kwento natin para mapanood ng iba. Kasi kung minsan, dahil nga sunod-sunod na yung lumalabas na kwento, hindi na napapanood yung kahapon o yung sa isang araw pa, parang ganon. So, binibigyan ko siya ng space. Kasi kahapon, nagloko yung internet, kaya anon, iba yung mga na-upload, ganon. Anyways, bago natin simulan ang kwento natin ngayong araw, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat dahil sa kabila ng kung anumang mga circumstances na ating hinaharap, ay lagi pa rin kayong nandyan, lagi pa rin kayong nakaabang sa ating mga kwento at hinding-hindi nyo pa rin ako iniiwan. Maraming salamat talaga sa inyong lahat from the bottom of my heart. Oh, hindi broken. From the bottom of my heart lang. Anyways, hello kay Isabella Rose, maraming salamat sa iyong pagmumukbang. Hello din kay Maricris Dakuma, sabi niya, bago pa lang niya na-discover ang channel natin. Magwa 1 week pa lang. Hello, welcome sa ating channel. Sana magustuhan mo dito. At sa lahat ng mga bago nating subscribers, maraming salamat talaga sa pag-click nyo ng subscribe button at pag-click nyo ng notification bell. Ganon. Hello din kay Totally Not Okay. Sana maging okay ka na. Hi din kay Josephine Mapalad, Cleope Gigateras, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Lilibet Andrade. Hi, welcome back. Ngayon pa kita nabasa ulit o baka ngayon ko lang nabigyan ng pansin. Baka ang tagal-tagal mo na nagko-comment. Hi din kay Len Yuno, maraming salamat sa iyong pakikinig na lagi kang nakakasubaybay sa ating mga kwento. Quick Thinker, thank you so much. Ito si Quick Thinker, sa grabe talaga mag-comment. Oh, ganon. Hi naman kay, sino pa ba ito? User, Noribeta Baloto, OFW from Singapore. Maraming salamat. Chazi Chai, Diana Diaz, thank you. Sabi niya matanda na rin daw yung asawa, mas matanda raw siya sa asawa niya ng 13 years. O kanya-kanya naman talagang kwento yun. Yung iba nagtatagumpay, yung namang iba hindi. Delia Irin ko, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din sa kay Elizabeth Lagunday at sa lahat ng mga laging nagko-comment sa atin at sa lagi talagang nakaantabay. Mercedita Harabeho, thank you so much sa iyong pakikinig. Colasio, hi! Oo, 61,000 subscribers na tayo. Thank you so much sa lahat po ng nakapag-subscribe sa atin. Gerald Ribinito from Aklan, Gail Easy, Alda Amascual, maraming salamat at kay Lakwatsa, thank you so much talaga sa inyong lahat at sa lahat pa po ng nag-comment sa atin. Albay Damaukum, maraming salamat. Liberty Cabonegro, thank you so much sa iyong pakikinig. Christina Sison, sabi ni Liberty, trust the process. Totoo naman talaga. Hi din kay Jehani V. Pebuho. Thank you so much sa pakikinig. O, salamat po sa pagbati sa akin. Oo, talagang babatiin kita kapag nabasa ko yung pangalan mo. Bernadette Remonilia, maraming salamat. Lady Kim, Judith McGovern, ang ambisyosang singer, Ram Raiko Bakto, Liza Chen, Corneli Glass, thank you so much. At sa lahat ng nakikinig sa atin, si Eileen Candol from Samal, maraming salamat at sa lahat po ng andito pa rin hanggang ngayon at hindi pa rin ako iniiwan. Huwag na nating patagalin, medyo natagalan ang ating pagbabati o pambabati, tama po ba? Sa inyo, kaya wag na nating patagalin pa at eto na, sisimulan na natin ang inyong paboritong kwento, ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ako pa ang kailangang dumanas ng ganito? Mga pangyayaring akala ko dati ay hindi naman totoo at tanging sa mga nobela at pelikula lamang nangyayari. Bakit kailangang ako pa? Dear Mama Mia,
Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa dito sa YouTube. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kwentong nangyaring ilang taon na rin ang nakakalipas. Matagal na panahon na ang nakakaraan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito mabura-bura dito sa aking puso at isipan. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay lihim pa rin sa aking pamilya. At higit sa lahat, lihim pa rin ito sa dalawang taong mahal na mahal ko na posibleng mawala sa akin kapag nalaman nila ang totoo. Kaya sana, hayaan niyong itago ko ang aking tunay na katauhan, pati na rin ang mga taong kasali sa istoryang ito. Pati lugar ay itatago ko po para maprotektahan ang isang lihim na hanggang ngayon ay akin pa ring iniingatan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sandra. Nasa 40s na ako ngayon at may pamilya na rin. May mapagmahal na asawa at 4 na mababait at matatalinong mga anak. Mga taong pinakamahalaga sa buhay ko. Mama Mia, simulan natin ang aking kwento noong mga panahon na hindi ko pa alam ang pwedeng mangyari sa buhay ko. Noong mga panahon na iniisip ko pa lamang kung papaano nga ba matutupad ang aking mga pangarap. Lumaki po ako na bunso sa 3 magkakapatid. Ang mama ko ay isang mananahi, samantalang isa namang inhinyero ang aking ama at merong magandang trabaho. Mama Mia, kung tutuusin, ay isang magandang pamilya ang kinabibilangan ko. Isang pamilyang kaya namang mamuhay ng masagana. Totoo naman na kayang-kaya ng aming pamilya na mamuhay ng mas komportable kumpara sa buhay ng iba. Yun nga ang buhay ng mga kapatid ko, Mama Mia. Komportable, masagana, masaya at minamahal. Mga kapatid ko lang dahil hindi naman ako kasali doon. Simulat sa pool, Mama Mia, ay hindi ko na naramdaman na pareho ang pagtrato at pagpapahalaga sa akin ng aking mga magulang sa mga kapatid ko. Nag-iisa pa naman akong anak na babae, kaya hindi ba dapat prinsesa ako ng aming pamilya? Pero hindi ho ganoon ang nangyari sa akin. Bagkus simula pa lamang sa pinakabata kong alaala na nandito ngayon sa aking isipan, hindi ko kailanman matandaan na naging mabuti sa akin ang aking mga magulang. Lalo na ang nanay ko. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia, pero lagi niyang binabanggit sa tuwing pagagalitan niya ako noon na sana ay hindi na lang talaga ako dumating sa buhay niya. Dahil ako daw ang sumira ng kanyang buhay. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Mama Mia, sa tuwing lumalapit naman ako noon sa aking ama, ay hindi naman niya pinapagaan ang aking kalooban. Ako lagi ang sinasabihan niya ng hindi magaganda sa tuwing magsusumbong ako sa kanya tungkol sa pagtrato sa akin ng aking ina. Ang sabi niya, wag ko raw siyang abalahin dahil busy siya sa kanyang trabaho. Busy daw siya sa paghahanap buhay, kaya kung wala akong matinong maitutulong ay manahimik na lamang ako. Noong elementarya ako ay sa isang pampublikong paaralan po ako pinag-aral ng aking mga magulang. Hindi naman sa nagrereklamo ako, Mama Mia. Masaya naman ako doon. Pero ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit ang mga kuya ko ay sa pribadong paaralan naman nag-aaral. Kumpletong-kumpleto pa sa mga gamit. Magaganda ang mga damit. Magaganda at bago lagi ang sapatos. Samantalang ako, kapag hindi pa nasisira ay hindi pa ako bibilhan ng bago. Samantalang ako,
ay pinagtsatsagaan ang mga pinaglumaang bag ng mga kapatid ko. Mga bags na puro naman panlalaki. Ang totoo niyan ay kinakantsawan pa ako ng mga classmates ko noon. Bakit daw panlalaki ang mga gamit ko? Kulang na lang daw ay maging tomboy ako. Mama Mia, naiiyak pa ako nung una. Naiiyak at nasasaktan ako sa mga sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Mas lalo akong nasasaktan sa isiping bakit hindi ako mabilhan ng bago na mga gamit ng mga magulang ko. Pero wala naman talaga akong magagawa. Mga magulang sila, hindi ba? Kaya sila ang masusunod. Kaya ang mga kuya ko sa pribadong paaralan nag-aaral, samantalang ako ay nasa pampublikong paaralan. Ako lang talaga yung naiba. Kapag naman merong mga PTA meeting o kung ano-ano pa mang meeting sa paaralan, Mama Mia, ay hindi po pumupunta ang mga magulang ko doon. Kahit pa nga meron ng mga sulat na pinapadala sa amin at pinabibigay sa aming mga magulang, ay hindi pa rin nag-aabalang pumunta ni aking ina o akin mang ama. Tanging tita ko lamang na kapatid ng mama ko ang pumupunta doon kapag kailangan na talaga. Kung minsan nga ako lang ang uma-attend ng sariling meeting kahit na ang mga kamiting naman doon ay puro mga matatanda dahil puro mga magulang. Mama Mia, natatandaan ko pa kapag araw naman ng recognition, kahit may medalya pa ako at mga awards, ay parehong hindi pa rin pumupunta ang aking ama at ina. Si tita lang talaga. Kaya naman hindi ko na talaga inasahan noon at hindi ko na pinag-igihan ang pag-aaral ko. Para ano pa? Wala namang pumupunta at wala namang umaakyat sa entablado para samahan akong tumanggap ng mga parangal ko. Yung dalawa ko namang mga kapatid, Mama Mia, ay parang nahahawa na rin sa aking mga magulang sa kanilang naging trato sa akin. Nung una ay hindi naman gano'n ang mga kuya ko. Lalo pa yung bunso kong kuya. Hindi naman siya gano'n sa akin. Mahal naman niya ako. Lagi naman niya akong pinagtatanggol kapag pinagagalitan ako ng mama. Pero ewan ko ba? Nabigla na lang ako nung isang araw ay bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa akin ng dalawa kong mga kapatid. Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan noon na isipin na siguro hindi naman ako tunay na anak ng mga magulang ko. Dahil kung totoo nila akong anak, bakit tinatrato nila akong iba? Hindi ko mapigilang isipin na baka nga totoo ang sinasabi ng ibang tao. Totoo ang sinasabi sa akin ng iba kong mga kalaro at mga kaklase. Baka isa talaga akong ampon at hindi naman ako kasali sa pamilyang yun. Mama Mia, nung una ay labis pa akong nasasaktan sa pakikitungo nila sa akin. Daig pang hindi anak ang turing nila sa akin. Hindi naman sa inaalila nila ako pagdating sa bahay o sa mga gawaing bahay. Hindi naman ganun yon, Mama Mia. Pero hindi talaga nila ako binibigyan ng halaga. Hanggang sa unti-unti ay nasanay na lang ako sa ganung pagtrato nila sa akin. Isa pa nga po pala, Mama Mia. Kapag meron pong mga family reunion tuwing Disyembre, dahil Pasko, ay hindi rin ako isinasama ni na Papa. Ang dahilan nilang lahat sa akin, lalo na ni Papa at ni Mama, ay dahil raw sa biyahilo talaga ako at abala lang ako sa biyahe nila. Noong una kasi ay bumiyahe kami ng malayo, dun po sa pamilya ng mama ko. Pero Mama Mia, hindi pa nga kami nakakaalis ng malayo sa lugar namin, ay itinigil na ang kotse dahil nasusuka na ako. At suka na lang ako ng suka habang nasa biyahe. At yun po ang ginawa nilang dahilan kaya hindi na nila ako kailanman isinasama sa mga family reunion o kung ano pa mang mga family event. Lalo na sa side ng pamilya ng papa ko. Yan naman, naiiwan ako sa pangangalaga ng tita ko na kapatid ni mama. Secretly, Mama Mia, ay hinihiling ko noon na sana ay si tita na lang ang tunay kong ina. Sana hindi na lang ang mama ko na wala namang pakialam sa akin.
Pero ang akala ko na isang tao na laging nandyan lang para sa akin, ang isang tao na lagi lang akong ipagtatanggol kahit ano pa mang mangyari, ay darating at darating pa rin ang panahon na mawawala ito sa akin. Pati palang tita ko ay mawawala din sa buhay ko. Saktong graduation ko noong elementary nung nagpaalam ang tita ko sa aming lahat na mag-aasawa na raw siya at titira na siya sa malayong probinsya. Dun sa probinsya ng kaniyang mapapangasawa. Iyak pa ako ng iyak noon nung malaman ko na aalis na ang tita ko at hindi na kami magkikita pang muli. Siya naman ay naiiyak. Gustong-gusto ko noong sumama sa kanya pero hindi pwede. Sabi niya dapat dun lang daw ako sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Pakiramdam ko ay para akong naulila noon, Mama Mia. Naiwan ako ng natatanging taong nagpahalaga sa akin. Yun ang naging simula na parang nawalan na rin ako ng gana na mangarap at mamuhay pa ng may hinahabol na goal sa buhay. Second year high school ako nung pumasok ako sa pakikipagrelasyon. Batang-bata pa akong tutuusin, pero dun lang ako nakahanap ng kahalagahan sa aking buhay. Ayos lang naman dahil wala namang pakialam sa akin ang mga magulang ko, Mama Mia. Ni hindi nila ako sinisita kung gabing-gabi na ako kung umuwi ng bahay. Ni walang naghahanap sa akin. Ni walang nagtatanong kung kumain na ba ako o kung nasaan na ako. Kung minsan pa nga, Mama Mia, walang tirang ulam sa mesa kung umuwi ako ng bahay. Ibig sabihin, inuubos nila nang hindi man lang nila iniisip na meron pang hindi kumakain. So hinahayaan ko na lang na ganun ang kanilang trato. Wala naman akong magagawa para baguhin yon. Ginawa ko naman ang lahat. Inayos ko ang pag-aaral ko. Naging mabuti akong estudyante. Kumuha ako ng mga awards at mga medalya pero wala pa ring nangyari. Naging mabuti akong anak. Tinutulungan ko sila sa mga gawaing bahay at kung ano-ano pa dahil ako yung babae pero wala pa ring nangyari. Yan naisip ko noon. Wala na siguro talagang bagay akong magagawa para mabago pa ang pakikitungo at pagmamahal nila sa akin. Doon na ako nasimulang napabarkada at pumasok sa iba't ibang relasyon para lang maramdaman na may halaga ako. At oo, Mama Mia, naging kulang ako sa pansin. At basta-basta ko na lang ibinibigay ang sarili ko sa kung sino mang lalaking magbibigay sa akin ng kapiranggot na pagtingin at pagmamahal. Naaalala ko pa ang unang lalaking binigyan ko ng aking puri. Boyfriend ko siya nung third year high school ako. Mama Mia, marangya o bongga ang naging panliligaw niya sa akin noon. May pabigay-bigay pa siya ng bulaklak sa loob ng school covered court kung saan ay kitang-kita kami ng halos karamihan ng mga estudyante. Tapos may pagitara pa siya at panghaharana sa akin. Kaya naman kahit hindi ko siya masyadong gusto nung una ay sinagot ko pa rin siya. Dahil nagustuhan ko ang kanyang ginawang panliligaw sa akin. At isa pa, nakita ko rin ang inggit sa mga mata ng aming ibang mga kaklase at schoolmates na babae. First time ko pong maramdaman na kainggitan ako, Mama Mia. Unang beses at unang pagkakataon ko pong makita na ang lahat ng atensyon at tingin ng tao ay nasa akin lang. Kaya naman nagustuhan ko ang ginawang panliligaw sa akin noon ng boyfriend ko. Masarap sa pakiramdam, Mama Mia. Masarap sa pakiramdam, yun bang kinaiinggitan ka? At once in your life, ikaw naman ang sentro ng atensyon. Na mula nung bata ako ay hindi ko mahanap sa sarili kong pamilya. Kaya kahit wala akong gusto dun sa lalaking yun, ay umoo pa rin ako sa kaniyang panliligaw sa akin. Naging kami at sumikat pa ang tambalan namin sa buong paaralan. Marami ang nagsasabi sa akin na maswerte ako sa kaniya kasi napaka-thoughtful at napaka-loving niya. Mahilig din siyang magbigay ng kung ano-anong klaseng mga regalo.
Kapag monthsary namin ay meron talaga siyang iba't ibang paandar para lang kiligin ako. At kikiligin naman hindi lang ako kundi lahat ng mga kaklase namin. Pati na nga yung ibang mga guro. Yung iba namang mga guro ay laging pinapaalala sa akin na dapat alam ko raw kung papaano pigilan ng sarili ko. Dapat alam ko raw ang mga limitasyon ng relasyon namin. Pero yung iba ay kinikilig talaga. Maraming nagsasabi na maswerte ako kasi mabait ang boyfriend ko. Ang dami-dami daw may gusto sa kanya sa campus. Pero ako ang pinili niyang ligawan. Mama Mia, dahil sa kanyang binibigay na atensyon sa akin, ay hindi naglaon ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Minahal ko na rin talaga siya. Third monthsary namin nung sinabi niya na meron daw siyang inihandang sorpresa para sa akin sa bahay nila. Imbitado pa noon ang iba naming mga malalapit na kaibigan at mga kaklase. Pagdating namin doon sa kanila ay may pahanda pa siyang nalalaman. Wala kasi ang kanyang mga magulang noon. Ang kanyang ama ay nasa trabaho, samantalang ang kanyang ina naman ay dumalaw sa mga magulang nito, sa lolo't lola niya. At hindi raw ito makakauwi. Ibig sabihin, siya lang ang mag-isa sa kanilang bahay. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na gumawa ng ganong klaseng sorpresa para sa akin. Nag-order lang naman siya sa isang fast food at meron ding papansit na in-order niya sa kanilang kapitbahay. Siyempre, tulad ng kanyang nakasanayan ay meron pa siyang pabulaklak para sa akin. Masaya kaming magkakaibigan na kumain at kinikilig naman sila nung kanyang ipinahayag sa akin sa harapan ng lahat ang kanyang damdamin, ang kanyang pagmamahal. Kinilig ako at nagustuhan ko lalo ang atensyon na binibigay niya sa akin. At nung natapos na kaming lahat na kumain at natapos na rin ang munting sorpresang inihanda niya sa akin, ay unti-unti na ring nagsiuwian ang aming mga kaibigan. Mamaya ka na umuwi, Sandra. Ihahatid na lang kita. Sabi niya sa akin nung mapansin niya na kinukuha ko na ang bag ko na nakalagay sa isang upuan nila sa may sala. Oo nga, Sandra, wag mo nang iwan dito yung boyfriend mo. Sige ka, baka may ibang magkagusto dyan. May ibang kukuha niyan. Mama Mia, dahil medyo nahiya na rin akong umuwi kaagad kasi nga masyado pang makalat ang bahay nila dahil sa ginawa naming selebrasyon ay hindi muna ako umuwi. Tinulungan ko na lang muna siyang magligpit at maghugas ng mga pinagkainan namin. Hanggang sa makauwi na nga ang lahat ng aming mga kaibigan at kaklase at tanging kaming dalawa na lamang ang naiwan sa loob ng kanilang bahay. Doon na ako nakaramdam ng medyo may pagkaasiwa, Mama Mia. Lumapit siya sa akin. Binati niya ulit ako ng happy monthsary. At pagkatapos noon ay niyakap niya ako. Makalipas ang ilang saglit nang naging yakapan naming dalawa, ay bumitaw siya ng konti at saka yumuko siya sa akin at hinalikan ako sa aking mga labi. Sabay sabing, mahal na mahal kita, Sandra. Wala namang bago doon kasi pinapayagan ko naman talaga siyang halikan ako simula pa nung nagkaroon kami ng relasyon. Boyfriend ko naman kasi talaga siya. Kaya naman, hindi naman kakaiba kung hahalikan niya ako sa labi ko. Pero may kakaiba talaga sa halik na yon, Mama Mia. Matagal at malalim. Ibang-iba sa mga halik na dati na niyang iginawad sa mga labi ko. Nung parang naaasiwa na ako ay sinubukan kong lumayo sa kanya. Sinubukan ko siyang itulak at sinubukan ko siyang pigilan sa kanyang binabalak na gawin. Pero nagulat na lang ako sa sinabi niya sa akin nung maramdaman na niya ang pagtulak at paglayo na ginagawa ko. Ito lang naman ang hinihingi kong kapalit sa lahat ng efforts at naging gastos ko sa iyo, Sandra. Sabi niya. Natigilan talaga ako noon, Mama Mia.
Pero naisip ko, totoo nga naman. Lahat ng effort niya sa akin ay wala siyang hinihinging kapalit. Lahat ng ginawa niya sa akin noon na talagang nagpasentro sa akin ng atensyon at nagpakilig sa akin, ay wala naman talaga akong ipinalit doon. Ni wala akong naibigay na kahit na anong regalo sa kanya kahit third month sa rin na namin nung araw na yun. May parang isang boses na nagsabi pa sa akin na baka magsawa siya sa pagbibigay ng atensyon at pansin sa akin. Baka kapag hindi ko siya pinagbigyan ngayon, baka kapag itinulak ko talaga siya at pinigilan sa binabalak niyang gawin, ay baka hanapin pa niya yun sa iba. At kapag sa iba niya nahanap ang bagay na hindi ko maibibigay sa kanya, ay baka sa iba na niya gagawin yung mga efforts na binibigay at pinaparanas niya sa akin. Kaya ayon, natakot ako, Mama Mia. At sa takot na baka mawalan siya ng pagmamahal sa akin, ay pinili ko pong magpaubaya. Pinili ko po na isuko sa kanya ang aking pagkababae. Pinagbigyan ko siya sa nais niya, Mama Mia. Isinuko ko ang pagkababae, puri at dangal ko sa kanya. Nung matapos na kami ay paulit-ulit niyang sinabi sa akin ang mga salitang salamat at mahal na mahal kita. Mama Mia, wala naman akong naramdamang pagsisisi nung unang beses na binigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Hindi naman talaga ako nagsisi nung una. Dahil mas lalo pa siyang naging malambing at mapagmahal sa akin. Mas lalo pa siyang naging ma-effort. Mas lalo pa niyang pinakita sa lahat na ako lang ang natatanging babaeng minamahal at iniibig niya. Kaya lang matapos ang halos 2 buwan na may nangyayari na sa aming dalawa, ay nabalitaan ko na lang na may bago na pala siyang apple of the eye. May bago na pala siyang pinagbibigyan ng kaniyang atensyon at panahon. Yun ay walang iba kundi ang babaeng bagong lipat sa kanilang lugar. Ang kanilang bagong kapitbahay na bukod sa mistisa ay matangkad at napakaganda pa. Nung kinumpronta ko siya, Mama Mia, ay hindi naman siya nag-deny sa akin. Inamin naman niya kaagad sa akin na hindi na nga niya ako gusto at may iba na siyang napupusuan. Naglaho na raw ang nararamdaman niya sa akin at hindi na raw niya ramdam na mahal pa niya ako. Nagawa ko pa talagang akitin siya noon, Mama Mia, gamit ang katawan ko. Baka sakaling magbago pa ang kanyang desisyon, pero wala na talaga. Nung una ay pumapayag pa naman siya kahit na wala na kaming relasyon. Pumapayag pa siya na may mangyari sa amin. Pero nung sinimulan na siyang pansinin nung babaeng kanyang nililigawan, ay tuluyan na niya akong inibandona sa may gilid. Naging favorite topic at issue tuloy ako doon sa school namin. Naging katatawanan tuloy ako, Mama Mia. May mga naririnig pa akong sinasabi ng iba na akala ko raw ay kung sino ako kung umasta. Pero basta-basta lang daw pala akong ipinagpalit sa iba. At yun na nga ang naging simula na parang napariwara na ako. Binibigay ko na ang puri ko sa kung sino mang lalaki ang nagiging karelasyon ko. Wala na akong pagtutol. Yung iba nga ako pa ang umaakit at nag-uumpisa ng labanan. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay wala nang halaga ang pagkababae ko dahil hindi na rin naman ito buo. Wasak na rin naman ako. Hindi lang ang pagkababae ko, kundi maging ang buo kong pagkatao. Buti na lang talaga at hindi rin ako nabubuntis nung mga panahon na yon. Gumagamit din kasi ako ng proteksyon sa bawat pakikipagtalik at pakikipagniig ko sa mga lalaking nagiging karelasyon ko. Kahit na ganun ako, Mama Mia, kailanman ay hindi ko binigay ang sarili ko sa lalaking hindi ko karelasyon. 4th year high school ako nung nagulat na lang ako pag uwi ko ng bahay na nag-aaway na ng matindi ang mga magulang ko. At naaabutan ko nang nag-eempake at nag-alsabalutan na ang mama ko sa amin. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kinakaya ang pagiging manloloko mo, sabi ng mama ko sa papa ko. Talaga, hindi mo na kaya?
Sa wakas naman, sumuko ka na rin. Ang tagal-tagal na kitang sinabihan na ayoko na at umalis ka na sa pamamahay ko. At hindi na tayo maaayos pa. Pero patuloy mo pa rin ipinipilit ang sarili mo. Buti naman ngayon at sumuko ka na. Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo at pakiusap lang, wag na wag ka nang bumalik at tumungtong dito sa tahanan ko. Dalhin mo na rin yang si Sandra. Sigaw ng papa ko. Gawin mo ang lahat ng gusto mo dyan kay Sandra. Wala akong bibit-biting anak. Sa'yo lahat yan. Sagot naman ni mama ng pasigaw. Nasaktan na ko noon. Doon ako pumasok sa eksena. Bakit ba ganyan kayo? Bakit ba ayaw na ayaw niyo sa aking lahat? Umiiyak kong tanong. Sa mga tanong kong yun, ni isa ay wala silang sinagot. At dahil wala namang may balak sumagot sa mga tanong ko, ay tumakbo na lang ako at pumasok sa loob ng kwarto ko. Nagkulong ako doon, Mama Mia, tumiyak ako ng umiyak. Umaasang may kakatok sa pintuan at susuyuin ako o bibigyan man lang ako ni katiting na paliwanag kung bakit sila ganun sa akin. Pero wala. Nakatulugan ko na lang ang pag-iyak at paghagulgol sa kama ko pero wala pa rin kumatok. Wala pa rin sumubok na kausapin ako. Pagkagising ko kinabukasan, araw na yon ng Sabado, bumaba na ako para mag-almusal. Gutom na kasi ako dahil wala akong naging hapunan nung nakaraang gabi dahil sa gulong nangyari. Naabutan ko sa may sala ang papa ko. Nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Nung lumapit ako sa kusina ay alam kong tapos na silang lahat kumain. Dahil wala ng ulam at hugasin na lang ang natira sa may lababo. Nagbukas na lang ako ng delatang sardinas at nagluto ng isang itlog at kumain na rin. Pagkatapos ay naghugas na rin ako ng mga pinagkainan naming lahat. Nung tapos na ay papanhik na sana ulit ako sa kwarto ko para maligo. Pero bigla akong tinawag ni Papa. Bakit po? Hanggang sa pagtatapos mo na lang ng high school kita kayang pag-aralin, Sandra. Pagka-graduate mo, humanap ka na lang ng trabaho o kung ano mang gusto mong gawin sa buhay mo. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Pero Papa, sila kuya naman ay malapit na ring magtapos ng kanilang pag-aaral sa college. Ibig sabihin, wala ka nang ibang gagastusin. Pwede mo na po siguro akong pag-aralin kahit yung murang kurso na lang ang kukunin ko. Tapos na ang usapang ito, Sandra. Pagkatapos mo ng high school, wala na akong pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mong mag-asawa agad, sige, gawin mo. Wala na akong pakialam. Akala ko talaga, Mama Mia, ay dala lang yun ng galit ni Papa kay Mama, kaya niya nasasabi ang mga bagay na yon. Akala ko talaga ay wala lang yun. Akala ko hindi totoo. Akala ko hindi niya tototohanin ang mga sinabi niya pero totoo pala. Nung magtapos na ako ng high school ay ni isang pamilya ay walang pumunta sa graduation ko. Pag-uwi ko sa bahay after ng seremonya ay ni walang tao sa bahay. Tanging kalat lang sa kusina ang aking nadatnan. Naiyak na lang ako habang nagliligpit ng mga kalat. Kinabukasan ay wala na ring tao akong nadatnan nung magising ako. At makalipas nga ang ilang araw at linggo ay napagtanto kong seryoso nga si Papa sa kaniyang mga sinabi sa akin. Wala na akong pag-asa noon. Para na lang akong walang direksyon sa buhay ko. Napabarkada pa ako at mas lalong nawala ng pag-asa sa buhay. Hanggang isang araw ay bumisita sa bahay namin ang tiyahin ko na kapatid ni Mama. Yung tiyahin ko na tanging nagpapahalaga sa akin noon. Nalaman daw kasi niya ang naging sitwasyon ko, Mama Mia. At pinagpaalam niya ako kay Papa na dadalhin na raw niya ako at doon na lang daw ako maninirahan sa kanila. Wala namang pag-aatubiling pumayag ang Papa ko. Nung makarating na kami sa probinsya ni Tita ay pinakilala na niya ako sa asawa niya at sa dalawa niyang mga maliliit pang mga anak. Naging komportable naman ako sa kanila kasi mabait silang lahat sa akin. Kaya lang, hindi naman komportable ang buhay nila, Mama Mia.
Sa factory lang nagtatrabaho bilang isang trabahador ang asawa ni tita. At siya naman ay housewife kasi kailangan pang alagaan ang dalawa nilang mga anak. Kaya naisip ko noon na kailangan kong tumulong. Hindi ako dapat maging palamunin lang sa bahay na yon dahil hindi naman ako kabilang sa pamilya nila. Nagpaalam ako isang araw na maghahanap na ako ng trabaho. 18 na rin naman ako nung mga panahon na yon. Ayaw sana nila pero sabi ko gusto ko ring mag-aral ulit kung papala rin ako. Kaya pinayagan na rin nila ako dahil sinabi ko na gusto kong mag-ipon para sa pag-aaral ko. Unang araw ay hindi talaga ako nakahanap ng trabaho. Mahirap pala ang ganito, Mama Mia. Mahirap ang maghanap ng trabaho, lalo't high school graduate ka lamang. Hanggang sa mag-iisang linggo na pero wala pa rin akong nakikitang matinong trabaho. Nahihiya na rin ako noong humingi ng pampamasahe sa tita ko. Noong nadaanan ko ang isang malaking karinderya na may wanted serbidorang nakapaskil sa kanilang labasan, ay pumasok na ako doon at nag-apply na. Wala sa isip ko noon na maging tindera ng isang karinderya pero wala na rin akong magagawa. Swerte naman na natanggap nga ako doon bilang serbidora. Maganda naman ang trabaho ko. Nakakahalubilo ako ng iba't ibang uri ng tao. Hindi man malaki ang pasahod sa akin ay ayos na rin dahil kapag may mga tirang ulam ay pinapatake home naman sa amin ng may-ari. Mag-iisang taon na ako doon sa aking pinagtatrabahuan nung makilala ko ang isang lalaking babago sa buhay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Oliver. Isang hapon na noon, Mama Mia, umuulan ng malakas nung makapasok siya sa loob ng karinderya namin na basang-basa na sa ulan. Nagtatanong siya kung saan daw may pinakamalapit na talyer. Ang sabi niya na siraan daw siya ng sasakyan at nasa kabilang kanto pa ito kaya nabasa siya nung tumakbo siya papasok sa karinderya namin. Sakto naman noon na wala ang amo ko at ang isa kong kasamahan sa karinderya ay umabsent rin dahil baha na raw sa kanilang bahay. Kaya naman ako ang kaniyang nakausap. Sinabi ko sa kaniyang medyo malayo pa doon ang talyer. Binigyan ko siya ng kape kahit na hindi siya umuorder dahil naaawa ako sa itsura niya. Basang-basa talaga siya noon. Nagpasalamat naman siya sa pagbibigay ko sa kanya ng kape at umorder na rin siya ng makakain dahil hindi pa rin pala siya nagtatanghalian noon. Ilang oras pa kaming naging magkausap dalawa kasi malakas pa rin ang ulan. Medyo dumidilim na ang paligid nung tumila na ang ulan. Pauwi na rin ako noon at magsasara na ang pinagtatrabahuan ko. Nung sinabihan ko na lang siya na sasamahan ko siya sa talyer dahil pakiramdam ko ay hindi naman talaga siya taga doon. Pumayag naman siya at nung naayos na ang kanyang sasakyan ay inihatid niya ako sa bahay. Mama Mia, nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo na matanda na si Oliver. Paano ko nasabi yun kahit hindi pa niya sinasabi sa akin ang kanyang edad? Kasi ang dami-dami na niyang puting buhok at medyo kulubot na rin ang paligid ng kanyang mga mata. Dahil malayo naman mula sa iskinita ang bahay ni na tita ay hindi na rin siya nakapunta doon. Nagpasalamat siya sa akin bago ako bumaba. Ako naman ay nagpasalamat din sa kanya dahil nilibre pa niya ako noon ng hapunan bago niya ako tuluyang inihatid. Kinabukasan ay nagulat ako at kumain siya ulit doon sa pinagtatrabahuan kong karinderya. Alam ko na hindi siya malapit sa area na yon kasi ngayon ko lang siya nakitang kumain doon. Pero mula nga noon, Mama Mia, ay halos araw-araw na siya kung pumunta doon sa karinderya at kumain. Kung minsan kapag uwian ko na ay nasa labas lang pala ang kaniyang sasakyan at inaantay niya ako sa loob. At nagpe-presenta siyang lagi akong ihatid sa bahay. Magdadalawang linggo na gano'n ang kanyang laging ginagawa. Lagi niya akong ihahatid. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin siya sa kanyang intensyon sa akin. Ano ba talaga ang intensyon mo sa ginagawa mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sandra. Gusto kita. Gusto kitang maging nobya. Nobya? Ako? Pasensya na ho, pero
hindi naman ako pumapayag na maging kabit. Sabi ko noon. Naisip kong kabit ako, Mama Mia, kasi nga sa edad niyang yun at sa estado niya sa buhay, imposible namang wala pa siyang asawa at pamilya. Tumawa siya sa sinabi ko. Sino namang may sabing gagawin kitang kabit? Wala naman na akong asawa kaya papano kita magiging kabit? Sa tanda mong yan, wala ka pang asawa? Tanong ko. Wala na. Wala na akong asawa kasi patay na siya. Higit 2 taon na ang nakakaraan. Pero meron kaming 4 na mga anak. Nag-aaral pa yung bunso namin pero pag-graduate na rin. Tinawanan ko na lang siya at itinuring kong biro ang kanyang mga sinabi sa akin. Pero pinatunayan niya sa aking totoo at naging pursigido siya. Araw-araw pa rin siya kung pumupunta doon sa karinderya at inihahatid ako pa uwi. Niligawan niya rin pati tito at tita ko. Pati na rin yung mga pinsan kong maliliit ay laging may pasalubong sa kanya sa tuwing binibisita niya ako sa bahay ng tita ko. Nung una ay tumataas ang kilay ng tita ko kasi nga mas matanda pa talaga sa kanya si Oliver. Matanda na talaga ito. Pero kalaunan ay naging boto na rin sila dito dahil pinatunayan naman ni Oliver na malinis ang kanyang intensyon sa akin at mabait siya. Hanggang sa nag-offer na rin sa akin si Oliver na pag-aaralin niya ako. Akong bahala sa lahat. Allowance, school requirements, pati titirhan mo doon. Malayo kasi ang university mula sa bahay ni na tita. Halos 2 hours siguro ang biyahe papunta pa lang doon. Kaya naman alam kong mahihirapan talaga ako kung mag-uuwian ako kapag nag-aral na ako. Probinsya kasi talaga ang tinitirhan ni na tita. Kami nang dalawa ni Oliver nung gawin niya ang offer na yun, Mama Mia. Kaya hindi na rin ako masyadong nahiya nung tinanggap ko ang naging offer niya. Oo nga pala, Mama Mia. Sinagot ko si Oliver nung napansin ko na parang komportableng-komportable na sa kanya ang tito at tita ko. Nakita ko rin kasi na porsigido siya sa akin. Mama Mia, itinira ako ni Oliver sa isang apartment na hindi naman kalakihan pero malinis at maayos naman. Meron ring magandang neighborhood. Kaya maayos talaga ang sitwasyon ko doon. Tinupad naman agad ni Oliver ang kanyang pangakong i-enroll niya ako sa university. Masayang masaya ako noon, Mama Mia. Siyempre, unti-unti na rin nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. At mula nga nung pinag-aral na ako ni Oliver, Mama Mia, ay parang naging mag-live-in na rin kaming dalawa. 3 araw sa isang linggo ay sa apartment natutulog si Oliver. Meron na rin siyang mga gamit doon sa apartment. Para na rin kaming mag-asawa kung tutuusin. Sigurado ka ba dyan sa setup ninyong dalawa ni Oliver, Sandra? Laging tanong sa akin ng tita ko. Oo, boto ako sa kanya dahil mabait siya pero sigurado ka na ba talaga? Hindi naman sa konserbatibo ang tita ko. Hindi naman sa ayaw niya ng live-in setup. Pero ang lagi niya lang sinasabi sa akin ay kung alam na raw ba ng mga anak ni Oliver ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Baka daw kasi magalit ang mga ito. Naiintindihan ko naman si tita, Mama Mia. Alam ko namang may punto naman talaga ang mga sinasabi niya. Oo nga't single si Oliver kasi biyudo na siya nung magkakilala kami. Pero may mga anak pa rin na pwedeng gumulo sa amin. May mga anak pa rin na pwedeng tumutol sa relasyon naming dalawa. Pero desidido na ako noon na tama ang aming relasyon. Na tama ang pagsasama naming dalawa ni Oliver. Nagmamahalan naman kasi kami talaga. Napamahal na rin sa akin ng sobra si Oliver dahil minahal niya rin talaga ako. Pinakita niya sa akin ang pag-aalagang kailanman ay hindi ko naranasan kahit mula kanino, kahit sa sarili kong pamilya. Kaya hindi nakatakataka na tuluyan na talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Natuluyan ko na siyang minahal at tuluyan na siyang nakapasok sa puso ko. Kaya handa na akong ipaglaban kung anumang relasyon meron kaming dalawa ni Oliver.
Wala naman talaga kaming ginagawang masama. Pareho naman kaming walang karelasyon. Oo, at malaki talaga ang agwat ng edad naming dalawa, pero hindi naman yun krimen, hindi ba? Hindi namang masama kung magmahalan kaming dalawa. Patuloy ang relasyon naming dalawa ni Oliver hanggang sa umabot na nga kami ng 3 taon. Dito nalaman ng mga anak ni Oliver ang tungkol sa aming dalawa. Galit na galit ang mga ito at sinugod pa ako sa paaralan. Mama Mia, mas matatanda pa sa akin ang kaniyang mga anak. Kaya tinawag nila akong gold digger, malandi. Pera lang ang habol ko sa kanilang ama. Naiskandalo pa ako noon sa labas ng school. Lumaban naman ako pero talo ako sa kanilang 4. Mga English speaking kasi sila. Pero tingin ko sa kanila noon ay parang mga walang pinag-aralan kung makaskandalo sa akin. Pero sa kabilang banda ay naiintindihan ko rin naman sila. Kahit sino namang makakakita sa aming dalawa ni Oliver, siguro ay iisipin talagang pera lang ang habol ko sa isang matandang katulad niya. Ano naman kasi ang makukuha ng isang batang katulad ko sa isang matandang lalaki na? Pero hindi totoo yun, Mama Mia. Oo, aaminin ko. Nakikinabang naman talaga ako financially kay Oliver, pero dalisay naman ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa lalaking natutunan ko ng mahalin ng husto. Sa natatanging lalaking nagbigay sa akin ng tunay na halaga maliban kay tita. Hindi ako lumaban sa mga anak ni Oliver nung napansin ko na naiintindihan ko kung saan sila nanggaling. Paulit-ulit ko na lang sinabi sa kanila na mahal ko ang kanilang ama at hindi totoo ang kanilang binibintang na pera ang habol ko dito. Nung nalaman ni Oliver ang ginawa sa akin ng kaniyang mga anak ay galit na galit siya sa mga ito. Hindi niya kinausap ang kaniyang mga anak. Natakot pa ako noon nung makita ko ang galit niya dahil baka atakihin pa siya ng kung ano. Wala naman akong alam na health condition ni Oliver, pero hindi ba kapag matanda na ay meron ng mga ganon? May mga sakit na bigla-bigla na lang sumusulpot kapag nagkakaroon ng matinding emosyon? Pinakakalma ko si Oliver. Lagi kong sinasabi sa kanya na maging pasensyoso sa kaniyang mga anak at intindihin na lamang ang mga ito. Ilang buwan ding tumagal ang alitan nilang mag-aama. May mga pagkakataon pang hindi nila ako tinitigilan. Pinupuntahan nila ako sa paaralan, pati na rin sa apartment naming dalawa ni Oliver kapag alam nilang wala ang kanilang ama sa bahay. Hanggang sa tuluyan nang nagalit si Oliver sa kanila at tuluyan nang sa apartment ito tumira. Kahit anong pakiusap ko kay Oliver na intindihin ang kaniyang mga anak at kausapin ang mga ito at makipagbati ay nagmamatigas si Oliver. Lalo pa nung sinabihan ako ng panganay niyang anak na siguro matagal na raw akong kabit ng kanilang ama. Siguro habang may sakit pa raw ang kanilang ina dati ay kabit na raw ako nito. Kung sa bagay hindi naman yun katakataka sa mga katulad mo, sabi niya. Kung ano-anong klaseng pang-iinsulto ang ginawa ng mga ito sa akin pero hindi ko na lang ininda. Oo, masakit Mama Mia pero tanggap ko naman talaga na ganito ang sitwasyon dahil nagmahal ako ng isang kagaya ni Oliver. Pero hindi naman talaga kami nagpatinag ni Oliver, Mama Mia. Ako ay laging gumagawa ng paraan para maipakita kay Oliver at sa mga anak niya na talagang seryoso at sincero ako sa nararamdaman para sa kanya. Hanggang sa nung magtapos na ako ng college at nung makapagtrabaho na ako ay unti-unting lumalambot na ang pagtingin sa akin ng kaniyang mga anak. Unti-unti na nila akong natatanggap. Mama Mia, 1 taon na akong nagtatrabaho nung maisipan naming dalawa ni Oliver na magpakasal. Gulat na gulat pa ako isang gabi. Pagpasok ko sa loob ng kwarto namin ay naka-dim light ito. Tapos, nung papunta na ako dun sa may kama ay biglang tumayo si Oliver at lumuhod sa harapan ko. May kinuha pa siya sa kanyang bulsa. At nung ginagawa mo dyan? Tanong ko. Panahon na siguro para i-level up natin ang ating relasyon, Sandra. May inilabas siyang singsing. Mama Mia, alam ko na ang gusto niyang mangyari. Walang kaabog-abog na oo agad ang naging sagot ko. Mahal na mahal ko si Oliver.
Wala na akong ibang naiisip na makakasama ko hanggang pagtanda kundi siya lang. At alam kong mahal na mahal niya rin ako at hindi niya ako pababayaan kahit na anong mangyari. Kaya pumayag akong magpakasal sa kanya. Sinabi ko kaagad sa tita ko ang plano naming dalawa ni Oliver. Natuwa naman siya, Mama Mia. Natuwa siya kasi sa wakas daw ay naisipan ko ng magpakasal. Tita, punta kayo sa kasal namin ha, sabi ko. Mama Mia, ang hindi ko alam ay kinontak pala ng tita ko ang nanay ko na nandoon lang pala sa probinsya ng mga magulang nila. Sinabi nito na magpapakasal na ako. Pumunta pa ang mama ko sa bahay ni na tita. Nagpang-abot pa kami doon dahil binigyan ko ng pang-grocery si tita nung makita kong wala ng laman ang kanilang maliit na refrigerator. Mama, anong ginagawa niyo dito? Ang akala ko kasi Mama Mia ay nagkaroon ng ibang lalaki ang mama ko kaya niya iniwanan ng papa. Ikakasal ka na raw, sabi ng tita mo. Tuwang-tuwa pa niyang tingin sa akin. Oo, pero bakit kayo nandito? Hindi mo ba ako i-invite sa kasal mo, anak? Anak? Ngayon niyo lang ako ituturing na anak? Pasensya ka na, Sandra. Pasensya ka na kung naging parang mga bata kami noon ng ama mo. Parang naging mga bata. Sinakripisyo niyo ako. Hindi niyo ako pinahalagahan. Paglabas ko pa ng sama ko ng loob sa kanya. Umalis ako doon ang hindi nagpapaalam. Binigay ko na lang ang perang pang-grocery kay tita. Pagkatapos noon ay hindi na ako nagpakita doon. Mama Mia, hinayaan ko na lang na lumipas ang mga araw. Iniisip ko na kapag hindi na ako nagpakita doon sa bahay ni na tita, ay baka magsawa na rin ang aking ina at baka umuwi na rin ito sa bahay nila. Pero gulat na gulat ako nung isang hapon na umuwi ako sa apartment ay naaabutan kong nag-aantay sa labas ng apartment ang nanay ko. Mama, anong ginagawa mo dito? Takang-taka kong tanong. Gusto kitang kausapin, Sandra. Please naman anak, hayaan mo akong magpaliwanag, sabi niya. Kaya naman pinapasok ko siya sa loob. Ayoko rin kasi na pagtinginan kami ng mga kapitbahay. Although mabait naman ang mga kapitbahay namin, Mama Mia, ay ayokong magkaroon ng kung ano-anong issue doon. Meron na nga akong issue noon tungkol sa mga anak ni Oliver na ngayon pa lang nagiging okay. Ngayon naman nanay ko na naman ang manggugulo sa amin, sabi ko. Anak, matanda na raw ang pakakasalan mo? Sabi ni Mama. Anong pakialam mo? Mas matanda raw sa akin, sabi ng tita mo. Wala ka ng pakialam doon, byudo siya, walang sabit, kaya wala kaming magiging kasalanan. Isa pa, sa tinagal-tagal ng panahon ay natanggap na rin kami sa wakas ng mga anak niya. Kaya ayos na rin to, huwag ka nang makialam. Anak, pwede bang dito na lang muna ako maghapunan? Sabi niya. Okay, sige, pero pwede bang pagkatapos mong maghapunan umuwi ka na? Ayokong maabutan mo ang mapapangasawa ko. Pero hindi nangyari yun, Mama Mia. Hindi nangyari na hindi magkaabutan si Oliver at si Mama. Dahil napaaga din pala ang uwi ni Oliver nung araw na yon. Nagulat ako nung bigla siyang pumasok sa loob ng apartment. Han, dito ka na pala? Sigaw niya. Wala na akong ibang naging choice noon kaya sumagot na nandito ako sa may kusina at kasama ko ang aking ina na kumakain. Talaga? Tuwang-tuwa niyang sabi. Pero nung pumasok siya sa kusina, Mama Mia, at nung lumingon sa direksyon niya ang aking ina, ay hindi ko maipaliwanag ang katahimikan na bumalot sa aming tatlo. Tahimik na tahimik ang bahay. Pero may kung anong tensyon akong naramdaman. Hindi ko alam pero kakaiba ang pakiramdam ko. Ikaw? Ikaw? Sabay nilang sabi sa isa't isa. Teka nga, magkakilala kayong dalawa? Tanong ko. Ikaw ang mapapangasawa ng anak kong si Sandra? Doon ay parang naghe-hysterical na ang nanay ko. Anak mo si Sandra? Oo.
Sandra, hindi kayo pwedeng magpakasal. Baling agad ng nanay ko sa akin. Mama, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Nagmamahalan kaming dalawa ni Oliver at hindi pwedeng may pumigil sa kasal namin kahit ikaw pa. Sabi ko. Sumigaw na ang nanay ko. Anak, hindi kayo pwedeng magpakasal. Maulit-ulit niyang sigaw. Hindi nga. Umalis na nga kayo kung ayaw nyo at hindi nyo matanggap si Oliver bilang mapapangasawa ko. Oliver, huwag kang magpakasal sa kanya. Sigaw ng nanay ko. Pero mahal ko si Sandra. Anak mo siya, Oliver. Mama Mia, para akong nabingi dun sa huling sinabi ni Mama. Ano? Ano? Paulit-ulit na sigaw ni Oliver. Anong anak ko siya? Anak mo siya, Oliver. Teka nga, paano ako magiging anak ni Oliver? Tanong ko na hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Sandra anak, ganito kasi yun. Nung mga panahon noon, nag-abroad ang papa mo. Pumunta siya sa Saudi kahit ayaw ko. Nag-away kami noon. Doon ko nakilala si Oliver. Actually, nagkakilala kami dahil sa isang kaibigan. Ni hindi ko nga alam ang apelyido niya at hindi niya alam ang apelyido ko. Nagkasama kami na ilang araw na may nangyayari sa aming dalawa. Pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Hindi ko na siya mahanap sa kung saan. At dahil hindi ko naman siya kilala at hindi rin siya masyadong kilala nung kaibigan ko, ay hindi ko na siya nahanap. Nung pag-uwi ng papa mo galing Saudi, ay malaki na ang tiyan ko. At ikaw ang pinagbubuntis ko noon kaya galit na galit siya dahil alam niyang iniputan ko siya sa ulo. Kaya yun ang nagiging pakikitungo niya sa'yo dahil hindi kanya tunay na anak. Mama Mia, halos pagsakluban ako noon ng langit at lupa sa mga narinig ko mula sa bibig ng sarili kong ina. Ano? Sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong sinasabi mo lang yan para hindi matuloy ang kasal namin ni Oliver dahil ayaw mo sa kanya. Ulit-ulit kong sabi. Pero nanindigan ng mama ko. Tinanong pa niya si Oliver kung nasaan ito at bakit hindi ito nagpakita. Doon nagpaliwanag si Oliver at nagsabi ng totoo na may asawa na itong babae nung magkakilala silang dalawa at may mga anak na rin ito na 4. In short, Mama Mia, naging short-term kabit ng mama ko at ni Oliver ang isa't isa. Dahil gulong-gulo ang isip ko noon ay umalis ako sa bahay. Hindi ako umuwi hanggang mag-umaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Mama Mia, diring-diri ako sa sarili ko. At the same time ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil totoong mahal ko si Oliver. Mahal ko ang lalaking naging dahilan kung bakit isinilang ako sa mundo. Hindi na ako umuwi. Nung malaman kong wala si Oliver dahil minamanmanan ko ang apartment namin ay tsaka ako pumasok at kinuha ang mga gamit ko. Buti na lang talaga at nung umalis ako nung gabing yun ay bitbit ko pa rin ang susi ng apartment. Pagkaalis ko sa apartment na yun, Mama Mia, ay walang lingon-lingon na akong lumipat sa ibang probinsya. Nag-file na rin ako ng resignation mula sa pinagtatrabahuan ko. Sabi ko sa kanila, ibang transfer na lang nila sa akin ang magiging last pay ko. Pero hindi ko na nga nakuha ang last pay ko noon, Mama Mia eh. Lumipat ako sa napakalayong lugar, yung malayong-malayo mula kay Oliver at mula sa mama ko. Pero alam mo ba kung ano yung masakit, Mama Mia? 2 linggo mula nung umalis ako, 2 linggo mula nung maglayas ako, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Hanggang sa nalaman ko nga, Mama Mia, nalaman kong buntis ako. Iyak ako ng iyak noon. Nananalangin ako na sana malaglag ang batang nasa sinapupunan ko. Ang batang bunga ng maling relasyon ko kay Oliver, ng maling relasyon ko sa tunay kong ama. Inisip ko pa noon ay palaglag ang bata
Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pumunta pa ako sa isang albularyo para ipalaglag yun, pero malakas na malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan ko. Hanggang sa wala na rin akong nagawa, kundi tanggapin ang naging bunga ng pagmamahalan namin ni Oliver. Magdadalawang taon na noon ang anak ko nung makilala ko ang isang lalaking tinanggap ang anak ko at ako, Mama Mia. Isang lalaking naging kasamahan ko sa trabaho, isang lalaking minamahal ko at minahal ako ng totoo. Pero Mama Mia, hindi ko magawang umamin sa kanya ng katotohanan. Hindi ko magawang aminin sa kanya dahil nahihiya ako. Sino ba naman ang magiging proud, Mama Mia, kung nabuntis ka ng sarili mong ama? Kung nagkaroon kayo ng relasyon at kung nagsama kayo sa iisang bubong bilang mag-asawa sa loob ng napakahabang taon. Oo, ikinasal kami ng naging asawa ko nang hindi niya nalalaman ng totoo. Ang akala niya lang ay dating boyfriend ko na iresponsable ang ama ng anak ko. Ang akala niya lang, Mama Mia, ay nilayuan at tinakbuhan ako ng ama ng anak ko. Hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pero Mama Mia, walang ni isang araw na nawala sa isip ko ang mga nangyari sa akin noon. Binabagabag ako ng konsensya ko. Mula na akong balita tungkol sa mga magulang ko. Tungkol sa ama-amahan ko na akala ko ay tunay kong ama. Tungkol sa nanay ko, tungkol sa dalawa kong kapatid. At tungkol kay Oliver. Wala na akong alam kung nasaan sila hanggang ngayon. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, dito pa rin sa puso ko ang sakit at lungkot ng mga pinagdaanan ko. Hindi ko talaga mapigilan na itanong sa Diyos at sa kapalaran kung bakit ako pa. Bakit sa milyon-milyon o siguro bilyong tao na dito sa mundo ay hindi naman sila ang nakaranas ng ganito kundi ako? Ano bang naging kasalanan ko? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Isa nga po pala, Mama Mia, ang panganay ko pong anak. Ang anak naming dalawa ni Oliver ay meron pong special needs. At masaya naman ako dahil sinusuportahan yon ng napangasawa ko. Ginahal niya na parang tunay niyang anak ang anak kong panganay. Pero hindi ko alam kung ganun pa rin ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung hanggang hukay ba ay babaunin ko na ang madilim na sikretong ito. Hindi ko alam kung hanggang hukay ba ay wala nang makakaalam tungkol sa mga nakaraan ko. Mama Mia, nung nakaraang Disyembre lamang ay nadiskubre ko itong channel mo. At sa araw-araw na nakikinig ako ng iba't ibang klaseng kwento dito sa iyong channel, ay naisip kong baka isa sa paraan para magkaroon ako ng lakas ng loob na gawin kung ano ang dapat kong gawin ay ang pag-share ko nitong kwento ko. Sana Mama Mia, sana matapos ko itong ikwento sa inyo at malaman ng iba kahit hindi nyo pa ako kilala, sana mabunutan man lang ako ng konting tinik. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-upload at pagbabasa ng mga kwento mula sa iba't ibang tao. Lubos na gumagalang at inyong suking tagapakinig, Sandra. Napaka-komplikado at napakalungkot ng naging kwento mo, Sandra. Sana ito ay magiging leksyon at magiging paalala sa mga taong ngayon ay parang naglalaro lamang sa pag-ibig at sa pagkikipagtalik. Sana bago kayo bumukaka, sana bago nyo pagbigyan ng mga init ng inyong katawan at mga bugso ng inyong damdamin, sana kilalanin nyo man lang yung taong makakasiping ninyo. Sana malaman nyo kahit apelyido, malaman nyo yung mga bagay-bagay. At siguro ang take away ko dito sa kwento ni Sandra ay wala talagang maidudulot na maganda yung paglilihim ng mga kasalanan, lalo na yung mga kasalanan na pwedeng makaapekto sa mga taong mahal mo. Sandra, kung ako sa'yo, aminin mo ang totoo sa asawa mo. Para nang sa ganun ay maprotektahan mo ang iyong mga anak. Tandaan mo, may mga kapatid ka sa side ng mama mo.
May mga kapatid ka rin sa side ni Oliver. Paano kung magkaroon sila ng mga anak? Para kung makontinue yung ganitong klasing relasyon, di ba? Yung incest na relasyon. Kasi paano kung yung mga anak nyo naman ang magkagustuhan, magkainlavan, may mga mangyayari, may mga buntisan, ganun. Di ba? So sa ngayon pa lang, putulin mo na yung sumpa. At isa sa pagputol ng sumpang yon ay ang pag-amin sa madilim mong katotohanan at sa madilim mong nakaraan dun sa asawa mo. At syempre, kung handa ka na, kung medyo maayos-ayos ka na, kontakin mo rin yung mga kapatid mo. Para naman nang sa ganun magkakakilala-kilala yung mga kapatid at mga magpipinsan. Dahil baka kung anong mangyari, hindi ba? Sana naman, Sandra, matuto ka na sa mga naging karanasan mo. Matuto ka na dun sa mga pagkakamali ng nanay mo. Huwag mo nang ulitin yon. Maraming salamat sa iyong tiwala nitong napaka-selan mong kwento dito sa ating channel. Thank you so much sa pag-share mo. At syempre sa mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Sandra, kung medyo naalog din ang utak nyo at katulad ng pag-aalog ng utak ko, like and share this video at syempre, isubscribe nyo na rin tong channel natin at mag-click na rin kayo ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Wag nyo rin kakalimutan na meron po tayong ibang mga pages at accounts, Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook and TikTok. Paki-follow na rin yon. At kung meron kayong sarili nyong kwento na gusto nyong i-share dito sa ating programa, na wag kayong mahihiya. 'Di ba? Parang advertisement lang. Huwag mahihiyang magtanong. Charot. Huwag mahihiyang mag-send ng inyong sariling kwento. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento. My name is Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.